Pinagdiriwang po natin ngayon ang memorial o ang paggunita kay Beato Juan Martinez de Santo Domingo. Kabilang po siya sa orden ng mga Dominicano or Order of Preachers at isa po siya sa ating mga Beato ng ating mga dito sa ating probinsya ng Pangasinan. He is one of the blessed and also part of the saints in our Catholic faith here in Pangasinan. Kaya kung makikita nyo po yung mga larawan po natin sa choir loft, yung mga imahe ng mga santo, nandyan po siya. Si Beato Juan Martinez de Santo Domingo ay voluntaryong sumama noong 1601 sa misyon patungong kapuluan ng bansang Pilipinas, partikular na sa bayan ng Binalatungan, na tawag na natin ngayon ng bayan ng San Carlos. Natutunan niya agad ang mga lokal na lengguwahe katulad ng Tagalog at ng Pangasinan ng may husay at ganap na pagkaperpekto. Kasama ang isa pang Dominicano na ating pagdiriwang sa susunod na linggo ay si Beato Angel Ferrer Orsucci. Sila Beato Juan Martinez de Santo Domingo at Beato Angel Ferrer Orsucci ay ipinadala bilang mga misyonero para sa bansang Korea. Ngunit napadpad po sila sa bansang Japan at nagmisyon sa lungsod ng Nagasaki, Japan. Sina Beato Juan Martinez de Santo Domingo at Beato Angel Ferrer Orsucci ay napilitang magtago-tago at tumakbo mula sa mga iba't ibang bahay ng mga Kristiyano. Bakit po ba? Sa panahon na iyon sa Japan, inuusig po ang mga naniniwala sa ating Diyos na si Jesucristo. Ang mga Kristiyano ay inuusig at pinapatay, lalo na po ang mga misyonerong pinapadala po doon. Sa umaga, sila po'y nagtatago. Sa gabi, sila po'y pumupunta sa iba't ibang mga tahanan ng mga Kristiyano para magbigay at magbigay ng lakas ng loob. Sila rin ay tumutulong sa mga may sakit at mahihina. Nagdiriwang po sila sa bandang gabi ng mga sakramentong pangangailangan ng mga Kristiyanong mga Hapon. Sa kabila ng pag-uusib, pinili ni Beato Juan Martinez de Santo Domingo na manatili sa bansang Japan. Kaya kinailangan na rin mag-disguise. Ang ibig pong sabihin nun, siya po'y sa umaga nagbebenta, nangangalakal na Kastila, para hindi po siya usigin o patayin ng mga otoridad. Noong 16 at 18, 1618, sinalakay ng mga Hapon ang bahay kung saan siya namamalagi. Dinala siya sa harapan ng gobernador ng Nagasaki at sa pagkakataong iyon, nalaman na nila na siya isang Dominikanong misyonero. Inamin ni Juan Martinez de Santo Domingo na isa siyang Dominikanong reliyoso at dahil doon, ikinulong siya sa bilangguan ng Suzuta, kung saan matapos ng 3 buwan ay nagkasakit at siya'y namatay. Ang kanyang mga labi ay tinapon sa apoy, ngunit yung mga natirang mga buto ay kapwang kinuha ng mga Dominikanong praile at inilagay at ipinadala sa lungsod ng Manila dito sa Pilipinas. Siya'y ginawang Beato ni Pope Pius IX noong 17 ng Mayo 1867. Sa Pangasinan, itinuturing po natin siyang isa sa mga Beato po natin, mga banal na martir. Sa Pangasinan, dahil pinalaganap niya ang Kristyanismo. Siya rin ay kilala din bilang isang martir na nag-alay ng buhay para kay Jesus. Nung nagsasaliksik po ako patungkol sa buhay ni Beato Juan Martinez de Santo Domingo, ay nagpatanong ako sa sarili ko, ano kaya yung sikat na iwinika niya? What are his wise sayings? Hindi po ba sa mga santo, may mga sikat po sila mga ibinikas, may sikat po sila mga sayings. Katulad ni Mother Teresa, love until it hurts no more. Katulad ni Saint Therese of Lisieux, my vocation is love. Mga santo, marami din po silang mga saliwikain. Meron po silang mga sayings, katulad ng ating unang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz.
Kahit ilang libong aking buhay, iaalay ko pa rin sa ating Diyos. Pero kay Beato Juan Martinez de Santo Domingo, wala siyang ni isa sa aking pagsasaliksik na ibinigkas. Ni isa rin wala siyang naisulat na libro o namang kasulatan. Pero ano yung kanyang pamana sa atin, lalo na dito sa Pangasinan? Ang kanyang pamana ay hindi nakabatay sa kanyang mga ibinigkas. Ang kanyang pamana sa ating mga taga-Pangasinan ay ang kanyang mga ginawa. Ang kanyang debosyon sa pagpapalaganap ng Kristyanismo dito sa Pangasinan at sa Japan. Ang kanyang pagtatiga sa kabila ng pag-uusig at ng kanyang kahandaang mamatay sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Kaya mga kapatid, kay Kristo, ano pong imbitasyon sa atin naman? Ang tunay na Katoliko at ang mabuting Kristiyano ay hindi na ipapamalas lamang sa kanyang mga sinasalita. Ang isang mabuting Katoliko at ang tunay na Kristiyano ay naisasabuhay ang kanyang pananampalataya sa kanyang ginagawa. Kaya mga kapatid, kay Kristo, tanong ko sa inyo, kayo po ba? Hanggang salita lang ba? O isinasabuhay na ating mga pananampalataya sa ating mga ginagawa? Hanggang salita lang po ba? Sana ang ating pananampalataya ay isinasabuhay natin araw-araw sa ating mga ginagawa. Beato Juan Martinez de Santo Domingo, panalangin mo kami.